Doon po sa ating mga kaibigan na kung saan ay nagtatanong po sa atin na po pwede rin po bang taniman po ang pagitan ng niyog ng kalamansi. Ngayon, pakikita ko po sa inyo mga katribya po yung nagtanim po ng kalamansi sa pagitan ng niyog, kung ano po ang resulta. Ito po ang mangyayari. Yan. Makita ninyo po mga katribya, ito po ay tinanim po ng aking biyanan. Nakita ninyo kung gaano kataas. Hinahabol po niya yung taas po ng buko. Pati rin po yung mangga. Ganyan po kataas yan, no? Doon po sa ating mga kaibigan na kung saan ay nagtatanong po sa atin na po pwede rin po bang taniman po ang pagitan ng niyog ng kalamansi. Ngayon, pakikita ko po sa inyo mga katribya po yung nagtanim po ng kalamansi sa pagitan ng niyog, kung ano po ang resulta. Ito po ang mangyayari. Yan. Makita ninyo po mga katribya, ito po ay tinanim po ng aking biyanan. Nakita ninyo kung gaano kataas. Hinahabol po niya yung taas po ng buko. Pati rin po yung mangga. Ganyan po kataas yan, no? Ang tendency kasi mga katribya, pagka po ito tinaniman po natin ng pagitan ng kalamansi, yung buko o kahit ng magkabila pong buko yan, hindi po mamumunga ng marami yan. Hindi po siya magsasanga. Kaya tanan ninyo, itong diretso na ito, wala na siya naging sanga. Ang gagawin po mga katribya ng kalamansi, para po maungusan niya yung pong nagtatayugang mangga, pati na rin po itong nyog, magpo-produce po siya rin ng pampatayog din ng kanyang puno. Kaya tataas ang tataas yan, hindi na po ninyo kayang pitasin o abutin yung kalamansi. At hindi pa siya gano'ng magbubunga po ng marami dahil nakukublihan po siya at nalililiman ng buko pati na rin ng mangga. Kaya doon po sa ating mga kaibigan, pag halimbawa meron po tayong tanim po ng nyog, ayan niya, puro nyog na lang po itanim po ninyo. Pagka po meron mangga, mangga na lang, huwag na lang po ninyo salitan po ng kalamansi dahil baka sumakit lang po ang ulo po ninyo, tapos karoon din po kayo ng malaking gastos. Umaasa po tayo magbubunga ang kalamansi, hindi naman, kundi pagkos tatayog lang ng tatayog. Kaya yun po ang ating maipapayo doon po sa ating po mga kaibigan na nagtatanong kung po pwede bang alternative na taniman ng nyog, tapos kalamansi, mangga, kalamansi. Hindi. Mas maganda kung puro mangga, mangga. Kung puro nyog, niyog. Puro kalamansi, puro kalamansi. Ngayon, kung halimbawa ang nyog ay nandun lang po sa palibot para pinakabakod nyo, okay po yun. Sabihin, hindi po siya puro nyogan. Kung ang mangga naman po ay nasa sa paligid lang naman, okay din yun. Basta ang sentro ng inyong tanim ay puro kalamansi. Okay po mga katribya, kaya yun lang po, update po natin doon po sa mga nagtanong po na ating kaibigan po pwede magtanim ng kalamansi doon sa pagitan ng nyog. Hindi po pwede. Ngayon, nasa sa inyo naman po yan. Kung gusto po ninyo magtanim, at least alam po ninyo po ang magiging resulta. Yan na po ang resulta ng pinakita ko po sa inyo. Hinahabol po niya ang taas po noong mangga pati na rin ng niyog, kasi gusto rin po niya makakain po ng sunlight, yung araw. Ayaw po kasi niya na siya po ay nakokobera, kaya magpapataas ng magpapataas yan. Ngayon, kung gusto naman ninyo ay kahoy, po pwede yan ang kalamansi. Ito po mga katribya po yung kalamansi naman ng aking bayaw dito sa Taraw, Imelda, Samal. Ayan o, kamo kasi ito mga katribya, hindi po ito natutubigan, regular ang tubig. Ang hindi pagkapatubig ay ganyan po ang nagiging resulta. Kaya doon po sa ating mga kaibigan, kaya po tayo magtatanim po ng kalamansi, una-una po ninyong titingnan po kung may tubig ang inyong kalamansi. Pagka kasi wala kayo pagkukunan po ng tubig, ganito po ang magiging resulta ng kalamansi ninyo. Pagka sa tag-araw, tiklop ang dahon, walang bunga, o di ang dahon natutuyo dahil kulang na kulang po sa tubig. Pagka ito naman mga katribya ay nagsunod-sunod ang ulan, ayo, kagabi lang po mga katribya po umulan po ng kaunti dito, pero sa kabila po na gano'n, tiklop pa rin ang dahon.
Pati rin yung mga puno, tiklo pa rin ng dahon dahil sa tindi ng init. Ayan. Ito hindi na po nakayanan. Natuyo na siya. Ito, kalamansi rin to. Ayan, the best po yun sa kahoy. Tingnan nyo po yung kalamansi. Meron siyang bunga. Kaso nga lang, kung sa tindi po ng init, lalanta na yung dahon. Unabis po ito, hindi po nakatikim ng tubig ito sa buong tag-araw. Ito hinihintay lang po nito mga katribya, yung ulan sa tagulan. Pag ito na mga tribya po nagdire-diretso po ang ulan, ay lintik naman po ngayon ang ilalabas na bulaklak, pati rin yung bunga. Kaya doon po sa atin po mga kaibigan kung bakit pagka panahon ng Agosto at saka September ay bagsak ang presyo ng kalamansi. Lahat kasi ng mga hindi naalagaan, lahat ng mga hindi natubigan ay magbubulaklakan. Sabay-sabay po yan. Luzon, Visayas at Mindanao, kaya magiging dagsa naman yan ang kalamansi sa mga buong palengke, kaya bababa ang presyo dito. Sa nag-alaga at di nag-alaga, pag nakatikim po yun ng malalakas na pag-uulan, mamumulaklak, magbubunga. At yung lahat na ibubunga nun, hindi mo na kailangan sprayin dahil mabubuo at mabubuo na siya. At yung po mga insekto ay mababakasyon na rin sila sa kanilang paninira sa bunga, pati na rin sa bulaklak. Yon, update lang po natin mga katribya. Dito po kasi tayo sa Taraw sa Malbataan. Yung mga nagsipagtanim dito ng kalamansi, kung walang patubig, wala rin. Natsugi, kundi man po namatay, nasakta naman at hindi rin po gumaganda ang kalamansi. Dami naman truck niyan, Bembe. Okay ba yan? Dahil mo naman palang truck eh. Nga. Dahil palang truck. Dali. Ano gagawin mo dyan? Tama pala. Puro truck ng bumbero yan. Mga atang bumbero sa paglaki. Fire truck nga daw. Gawin din mga nalalig. Sabi niya fire truck. Fire truck pala. Galing. May fire truck pala si Bembe. Uy. Okay ka lang, Bebe? Uy. Hi ka daw kay Papa. Hi. Inayos niya. Inayos ko pa yung parada. Galing niya. Okay. Galing pala magparada. Kung tagapagparada ka na lang ng truck ha. Napagod ba? Napagod? Hello daw, hello. Hi ka daw. Hi ka daw. Ayun, galing na po. Ayan ako ng truck. Okay? Sabi mo daw kay Papa, thank you. Ayan. Ayan, maligaya ng bata. Kasa't may gartong laruan. Nalilipam na siya. Balik na po tayo ulit mga katribya sa Nueva Ecija. At nadalaw na po natin yung ating sambahayan. Kaya punta muna po tayo ulit para maharap po natin yung ating obligasyon naman sa ating mga alagang kalamansi. Kaya shoutout at sa lahat po mga taga-Samal Bataan at sa ating po mga subscriber po na tuloy na sumusubaybay nitong ating vlog. Ayan, mula po dito na kagabi, ito paano man na namatay ang alikabok. Ayan. Matindi na po yung tagtuyot dito. Ayan. Wala na makain ng damo yung mga baka. Pero parang uulan uli mamaya yan. Magiging kalaban nyo rito kuya, putik ko naman ano. Putik na ang batas na alikabok. Pagkatao sa alikabok, kaya naman magiging kapalit eh. Huwag umpisa na. Mataan pa yan. Kailangan pa ng matinding ulan. Bagay konti pa lang ang basa. Ayan. Tuyo ang paligid eh. Para ng mga pagsugahan na makain ng baka. Dati yung mga baka na yan, mga tataba yan. Ngayon wala na, yun ang butot palat nila. Parang di man nabasa yun. Lupa. Lupa. Nakuha siya para dinilig lang ng konti. Mamaya sa lupang puro alikabok na naman dito. Pero sa Pampanga daw, lakas eh. Ado siguro yung bulto. Man
Hindi siya nakakuha dito. Yung mga baka, pumayat na yung mga baka. Ranchuhan kasi itong kabila na ito eh. Hindi rin makakuha rin ng dayami dahil sira na sa halima. Oo. Wala na rin din makapagtanim ng pali na sa tindi ng init. Yung pa naging ano, yung dayami, hindi napapakinabangan ngayon ng ano. Durog nung ano. Ito mga katribya, mga private ko ito eh. Ano ba yung pigs ba ang ginawa dyan? Piggery yan. Piggery. malaki yan. Ah, lang piggery. Ano may ari niyan? Taiwan. Taiwan. Taiwanese. Lawang ng lupa na yan eh. Dinidevelop pa. Kaya mayayaman din ang mga Taiwanese. 25 hectare yata itong binigyan. Ang laki ano. Sa bagay pagka 25 hectares medyo mura lang bumibili yung mga kuha na yan eh. Ang tatlong building na ito na nangyayari na. Wala, tapos Nahabol na. nila yung ano, malalam na nila agad yung baboy itong Parang dito yata yung gagawin yung breeder ng baboy yan. breeder. Kasi mga namatay na yung mga baboy natin eh. Yung mga backyard, naubos na. Yan yung gagawin nila dyan. Siguro baka yung inspection sila. Phone disconnected. ang mahal ng lupa rin sa bata niya yun. Boom na boom siya sa presyo ng lupa. Marami kasi mga project eh. Dito na tayo mga katribya po sa San Fernando, Pampanga. Punta na tayo sa Nueva. Masakay na po tayo dito sa Genesis. Mga oras po natin ngayon, alas 12. Siguro darating tayo doon mga bandang alaunang imedya. Medyo layo-layo pa yung ating biyahe. Sige po. Ano? Dito na tayo mga katribya sa ating bahay. So, makulimlim, mga sakali umulan eh. Maatikay po tayo ng ulan ngayon. Ay mga katribya, dumating po yung kamag-anakan po ni nanay dito sa baryo. Ang Kayate. Yan ang Asi, sanse. Yan, yun pa yung kanya kapo. Hawak ko. Nagkaligaw-ligaw kami. Nagmamasdan ko si ate. Parang yata kang namumukhaan ko. Kami dumaan sa may tulay na. Nako kasi. Napagtanungan ako eh. Kaya nga, ikaw na pala yung pinsan ko. Opo. Ayan ang ating mga kamag-anakan. Dinalaw po tayo sila tatay. Ngayon lang kami nalibot ulit. Darating lang po kasi galing po sa ng Bataan. Kaya darating ko lang din. Hindi kayo naligaw. Ay, ako napagtanungan. Napagtanong. Oo. Hindi ko na makagad napansin. Opo. Halina, tanda halina. Hindi ko na naalala. Si Sarah ka ako. Namumukha, hindi ko rin namumukha. Haliligaw ka pa. Ito mga katribya, mukhang atang mabibiyayaan po tayo ng ulan kasi mula noong umulas po tayo, hindi po umulan. Makalawa, ngayon po baka sakali may medyo mapatak-patak po yung ulan. Ito baka sakali makahagip tayo, ito maambo na. Kaya pag uwi natin, merong biyaya po pala tayo dala-dala ulan. Sana ilakas para yung ating mga kalamansi mabusog ng tubig. Grabe po ang init. Kaya ngayon talagang delay, ito na po yung mga patak na ulan Ito ang unang ulan po namin ng Mayo na medyo malakas-lakas. Sana lakasan ito mga katribya. Kaya tuwa po ngayon ang mga ka-farmers po natin. Sisilong tayo, nababasa po tayo mga katribya. Swerte rin po yung ating kamag-anak.
pista. Yan, yung ating mga kamag-anak, sila po may dala ng ulan. Kaya swerte. Oo, swerte po kayo, may dala ng ulan. Okay na, oh. Eh po mga katribya, uwi na po sila ng Umangan, Cabanatuan. Medyo malayo-layo rin po kanilang biyahe. Nalipas lang muna po yung pag-uulan. At sa paano naman po ay maganda-ganda naman po yung ulan natin. Uwi na kami. Tita. Oh, sige po, Uwi ingat na na lang. kami. Ingat. Uwi na kami. Tita, uwi na kami. Sige po. Kaya po mga katribya at mga kasambahay, ay nakaredy na po ang atin ng free May bata pang sotanghon with lumpia. Ayan, yung kanyang mga uniform, legacy continues. Yan ang ating legacy continues. Meron tayong wear mask, social distancing, MCGI breathing program, free sotanghon, tsaka free Shanghai. Ready na itong mga mag-serve po ng pagkain at mag-open na tayo ng ating free sotanghon. Tingnan lang po natin yung ating mga magiging bisita po ngayong araw na ito sa ating libreng pagkapakain. Ayan, sa pangunguna po yan ng MCGI feeding program, the legacy continues ni Brother Eli Soriano. Ready na ba kayo?
Oy mga pogi. Oh, kumusta na kayo mga pogi? Nakatikim ba kayo ng... Okay, maraming salamat sa inyo ha. Oh, naubos nyo ba? Ano po masasabi niyo sa luto? Masarap. Masarap. Oh, sige, thank you ha. Thank you po. Oh, sige ha. Laro kayo, ingat kayo dyan. Baka maya malaglag kayo dyan ha. Yan, okay na po yung ating mga kaibigan. Kaya dito po mga katribya, napakaganda rin po ng tanawin dito sa Entablado. Isa rin po yan doon sa kung saan dinadayo ng mga iba-ibang barangay. Hindi naman po ibang mga bayan kundi Bagos. Nagkakasama-sama po sila rito para magpahangin. Bak po kasi ang hangin dito pagka malapit po sa dito sa tabing ilog. Kaya yung pong mga bata, ayan, willing-willing naman po nagsisipaglaro dito sa lugar na ito. Kaya lang medyo delikado lang. Ingat lang kayo, baka mamaya masubab kayo dyan ha. Oh. Kaya huwag kayo masyado magpapadulas yan. Nako, baka magdire-diretso kayo doon sa ilog na yun mapunta na kayo ng Tuguegarao, Cagayan. Ayan po. Ayan, kagaling naman itong bata na ito. Hindi padulas ha. Ayos ha. Galing. Baka mamaya dumiretso ka doon ha. O isa rin ito oh. Oh, delikado kayo ha. Ingat kayo mga pogi. Oh. Baka sa halip na kayo makapaglaro sa ospital kayo pulutin ha. Yeah, yung mga bata ito, ako talaga kabisado na paglaro rito. Kuya, may ano po? Oo, yung gano'n, no? Ingat ka pogi ha, ingat. Oo. Karoon sila ng padulasa. Okay mga pogi. Oo naman. Akala ba nagjo-joke ako? Video yan to. Magkuhan kayo doon sa akin sa Kalamansi Trivia sa YouTube. Mapapanood nyo ako. Kalamansi Trivia, Virgilio Bunag. I-search nyo doon sa YouTube, Virgilio Bunag, Kalamansi Trivia. Makikita ninyo yung mga sarili ninyo. Mapapanood nyo kayo sa YouTube. O paano po mga kasambahay, at dito na po tayo ulit po sa Barangay Entablado. Ang lokal ng Entablado ay nagkasama-sama upang bumahagi sa isang gampanin na mabuting gawain na pinanukala po ng ating mga ngaral si Kuya Daniel Rason. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat mahigit sa 100 po ang ating nabigyan ng libreng lomi, libreng sotanghon at yung lumpiang Shanghai. Kaya maraming salamat sa pagkakataong na binigay sa atin ng Panginoon. Makabahagi po kami sa mga tungkuling ito. At mula rito sa Entablado Paradise, kami pong lahat ay nagpapasalamat. Ang masasabi po namin ay Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na di masabi. Yahoo! To God be the glory. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye. Okay.